Pag-usapan pa natin ang Bilang Pilipino 2025 kasama si mobile journalist Amy Atienza. Amy, eleksyon na. Yes, Okay. absolutely. Mainit na usapin ngayon yung suspension ng ballot printing dahil sa utos ng Korte Suprema na ibasura ang disqualification sa 5 kandidato. Yes, Pops. Ang daming kailangan i-revise ngayon ng COMELEC, hindi lang yung balota. Ano ang masasabi rito ng PPCRV? Actually, Pops, ang pinakamahirap kasi sa part ng PPCRV, since part din sila ng preparations for the election, nakita daw kasi nila yung work na kailangan gawin. So, magdodoble yung time nila para matapos yung mga balota. Kasi hindi lang naman daw yan basta piniprint lang. Ang kaso kasi dyan, Pops J, i-enter pa yan sa lahat ng mga machines, Correct. pati na din dun sa, sa mga computers nila. Matrabaho. Yes, kasi may kailangan silang idagdag na mga pangalan dun sa mga balota. And syempre yung mga numbers na naka-register na din dun sa mga candidates. So, kinakailangan pa nilang i-adjust yun Correct, sa mga computers nila and dun sa mga machines na rin. Pero Amy, tingin ba ng PPCRV kakayaning paabutin ng COMELEC ang balota at lahat ng iba pang kailangan nilang i-revise sa halalan nitong Mayo? Actually, Pops J, ang mangyayari kasi dyan, aabot naman kasi talaga dahil fixed naman daw na May 12 ang elections talaga, yung national elections. So, for the midterm polls, talagang May 12 na yung kinakailangan na iset na date. So, wala na silang kailangan baguhin dyan, Pops J. Yun na talaga yun. Hindi na siya magbabago. Ang nagiging kaso lang dyan yung sa BARMM. Pero dahil sa nangyaring ito, Amy, 6 na milyong balota ang nasayang na katumbas ng mahigit 100 milyong pisong pondo ng bayan na mauwi lamang sa wala. Ano ang masasabi dito ng PPCRV? Actually, nakakadismaya para sa PPCRV na ganun yung mangyayari pero wala din naman daw choice. At sinabi din naman na magko-comply naman daw talaga ang COMELEC sa magiging request ng Supreme Court patungkol dyan. Pero yun nga din, Pops J, bilang watchdogs din talaga kasi and role naman nila is mag-audit. Yun na lang din daw talaga yung kaya nilang gawin. Pero nakakadismaya daw talaga na nangyari din to. Isa pang nagbabadyang usapin ang parliamentary election sa Bangsamoro Region na ngayon ay pinipetisyon ng mismong mga mambabatas na ma-postpone. Sa pagbabantay ng PPCRV, kamusta raw ba sa BARM ngayon? No? Kung ang PPCRV ang tatanungin, pabor ba din sila na huwag munang isabay sa midterm elections ang BARM polls? Well, para naman sa PPCRV, dahil nga ang parang role lang naman nila, Pops J, is to audit yung mga votes. Siyempre, kung ano naman daw magiging desisyon ng COMELEC, pati na rin ang mas nakakataas, yun naman daw talaga ang susundin nila. Pero yun nga, talagang makikita pa rin kasi sa status na medyo hindi pa ready. So, as of now, okay na yung second reading and tinataya na baka May 2026 na nga mangyari yung magiging elections ng BARMM. Amy, sa Pebrero pa talaga magsisimula ang kampanya, pero ano ang payo ng PPCRV sa mga botante? Well, madami talaga, Pops J. Siyempre, una, kailangan daw talaga makajos yung mapipiling kandidato. And siyempre, kung meron na tayong mga isyong kinakarap na ganito na may mga hindi sumusunod sa campaign periods, siyempre, kinakailangan na yun i-take into consideration kasi siyempre, importante din talaga na yung magiging leaders natin, sila yung role models natin, not just short term, pero siyempre, in the long run din. Kasi for 3 years, 6 years, sila yung magiging leaders natin, sila yung gagabay sa atin. At syempre, yung mga taxes din kasi ng taong bayan, syempre sila yung mag-handle nun, Pops J. So, very important talaga na maisip. And of course, meron naman daw silang programs na voter education para naman daw dun sa mga taong hindi pa ready or kaya hindi pa aware kung sino talaga yung iboboto nila for the upcoming midterm elections. And yun nga, panawagan na lang din nila na if gusto naman daw mag-volunteer, as long as non-partisan ka, pwede ka naman daw pumunta sa pinakamalapit na parish para sumali sa PPCRV. Or may website o nasa social media, pwede sila mag-inquire doon? Yes, Pops J. Pwede naman silang mag-inquire doon. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.